Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayo lahat mga kabayan? Good morning, good afternoon, good evening. At welcome po dito sa ating recorded video. Oo, pasensya na po dahil marami po tayong ginagawa ngayong araw na ito. Oo, pasensya na. Pero maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe sa ating pong Coach Jared live YouTube channel kung saan nyo po napapanood itong video na ito. At huwag nyo pong kalimutan din na mag-subscribe, mag-follow rather, sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Kotsero. Meron din po tayong second channel, mga kababayan, Coach Jared Highlights. Pa-subscribe na rin po yun. Doon yung mapapanood ang replay ng ating The Big V dyan sa Radyo Pilipinas, 738 sa AM band. At meron din po tawag dito, ano din po yung mga iba nating edited videos. Oo, para yun yung mga pang-share nyo sa mga DDS kaibigan nyo. Para madali ho silang mabasag, di ba? Mas madali ho kasi mang-asar kapag pag maikli yung video. Hindi ho ba? Mas madali ho kasi mang-asar pag ganun. So, ayun na nga mga kababayan. Ito po mga kababayan na meron ho tayong bagong pagkukwentuhang topic. At ito hong topic na ito mga kababayan ay related naman ngayon sa malaking issue ng flood control. Napakalaki po ng issue na yan mga kababayan. In fact, si PBBM po has ensured na magkakaroon po ng sapat na investigasyon dito sa flood control. Kasi ang laking abala naman talaga. Hindi lang ho abala, ito po isang sakuna. Oo. Nakakasira ho ito ng mga ari-arian, ng mga tahanan, mga hanapbuhay at well, nakakaepekto rin 'to sa tawag dito, marami din ho kasing namamatay sa mga ganito hong sakuna, oo. At, siyempre kailangan ho, mapigilan ang pagdami ng, ganitong mga sakuna, o pagdalas ng ganitong sakuna. So, eto na ngayon mga kababayan, dahil matunog na matunog ang issue ng flood control, sinakyan ng magkapatid na Duterte. Sino ang magkapatid? Si Sara at saka si Kitty. Itong dalawang magkapatid na 'to, namataang angat or tanga sa usapin nitong flood control at disaster, oo. Disaster resilience and mitigation, oo. Tama yun? Disaster relief and resilience, DRRM something something, oo. Disaster resilience and something something. Whatever, oo, basta ganun. Ngayon ano ho bang gagawin ho natin, paghihiwalayin ho natin yung dalawang komento ng magkapatid kasi gusto ko po kasi i-highlight pareho, eh. Gusto ko i-highlight yung katangahan nila, promise. Sobrang tanga nila. Unahin natin yung kay Sara, siyempre yung ating, napakahusay na Vice Presidente. Oo, si Sara Duterte. Oo, ito kasi yung kanyang komento mga kababayan, ayan, yan yung kanyang komento. Bakit parang first timer tayo sa bagyo at baha? Sabi niya. Sara Duterte warns the Philippines is still unprepared for another Yolanda-scale typhoon. Ay, grabe! Grabe naman si Sara Duterte. Nagbabalik ng history. That's so historical. Oo. That's so historical naman. Oo, my goodness to si Sara Duterte talaga. Paano naman nasingit si Yolanda dito? Grabe, 2013 pa yun. Pero malala naman kasi talaga yung Yolanda. Oo. At ang mukhang ginagamit ni Sara Duterte itong sakuna na ito para isulong na naman ang kanyang patuloy na paninira sa Marcos administration. Oo. Ito kasi sabi niya. Sabi ho niya, every year, balik-balik ang bagyo, ang baha, ang landslide, pero every year, bakit parang first timer tayo sa bagyo, baha, at landslide? Sabi niya. First timer tayo lagi, parang nagugulat tayo na nangyayari. Oo. Hindi pwedeng sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin, na ganyan talaga ang bansa natin. Hindi normal yan. Sabi niya. Sinasabi ko sa inyo, pag mayroong dumaan na Yolanda ulit dyan sa atin, sigurado ako, Yolanda na naman ang mangyayari. No joke. Yan na naman tayo sa no joke. Ganyan hindi kahanda ang ating bayan. Sabi ni Sara
Shar Duterte. Ito ho mga kababayan ay isang, pasaring sa sinabi ni PBBM na ang, bagyo at baha ay ang new normal, oo. Alam niyo mga kababayan, yung sinabi ho kasi ni presidente na yun, related ho yun sa dapat lagi tayong handa. It's exactly the opposite of what Sara Duterte is saying. Sinasabi ho niya sa kanyang mga gabinete, sa miyembro ng gabinete, sa sambayan ng Pilipino, na ang baha at ang bagyo ay magiging normal na parte na ng ating buhay. Therefore, bilang ganyan ang magiging bagong normal sa ating buhay, dapat maging lalo tayong handa. Yun ang ibig sabihin nun. Pero siyempre mga kababayan, mukhang meron kasing comprehension issue si Sara Duterte. Ano yung comprehension issue? Sa Tagalog mga kababayan, comprehension, ang ibig sabihin lamang nun ay pagkakaintindi. So mukhang may kakulangan po si Sara Duterte kung paano intindihin ang mga sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Or baka kasi ayaw lang talaga niya intindihin. Di ba? O either hindi niya maintindihan o ayaw niyang intindihin. Either of the two. Ganun lang naman kasimple yun. Pero balikan ho natin, ano ba ang nangyari sa Yolanda? At nagkaroon na ba tayo ng parang Yolanda-like? O hindi naman eksaktong parang Yolanda, pero something na halos kasing lakas, o pwede naman yun, halos kasing lakas, pero mas ma mas minimal ang epekto. Mas minimal ang damage. Oo. Kasi, ang sinasabi kasi ni Sara Duterte, pag meron daw naulit na parang Yolanda, sigurado, libo-libo na naman ang mamamatay. Sabi niya. Ito kasi, tingnan muna natin, ano ba yung klase ng Yolanda? Ano bang klaseng bagyo si Yolanda? No? Ito po ay galing sa Australian Embassy to the Philippines. Ang sabi, ito ay balita ng Australian Embassy. Australia's response to Typhoon Yolanda. Ayan. Typhoon Yolanda struck the Philippines on November 8, 2013 as a Category 5 typhoon with wind gusts reportedly up to 275 kilometers per hour. Yan. So, eto mga kababayan, hindi naman sa minamaliit natin yung bagyong Yolanda. Ang lalaho talaga niya. Ang dami hong namatay dyan. 6,000 pong Pilipino mahigit ang namatay dyan. This is really a tragedy. Napakalaking trahedya po nitong Yolanda na ito. At dito ho mga kababayan, makikita ho natin kung gaano hindi kahanda ang Pilipinas nung panahon na nangyari to. Noong November 8, 2013. Hindi ho talaga handa ang Pilipinas, kaya po ang taas ng casualties. Imagine mga kababayan, sa sobrang dami ng casualties dito, nagkaroon ng investigasyon. At nagkaroon nga po ng report na ninakaw daw ang rehab na pera para dito sa Yolanda. That's one of the reports that came out. Okay. So sinasabi, si Yolanda daw is a Category 5 typhoon. Okay. Nagkaroon na ba tayo ng isa pang Category 5 na typhoon? Category 5 na bagyo? Simula ni Yolanda. Nagkaroon na po tayo mga kababayan. Malamang hindi nyo po naramdaman. Kasi, baka kasi hindi ganun hindi ganun kalala yung damage. Oo. Pero nagkaroon na ho tayo ng Category 5 na Super Typhoon. Yan po ay si Super Typhoon Manyi. Super Typhoon Manyi or kung nakalimutan nyo na si Pepito. Siya ho ay pumasok sa Pilipinas noong 2024. Last year lang si Pepito. At naglandfall siya sa Catanduanes at nag-umpisa siya bilang Category 4 at sa peak or sa rurok ng kanyang lakas, siya ay nag-Category 5 o maabot sa 160 miles per hour ang lakas ng kanyang hangin. Kaya Yolanda is at 275 kilometers per hour. Kay Pepito naman ay 160 miles per hour. But take note mga kababayan, parang baka sabihin nyo, napakalayo naman kay Yolanda yan. Yung isa, 275. Ito, 160 lamang.
Take note mga kababayan, this is miles per hour. Iba po ang ano, this is the English system. Hindi ho ito metric. Iko-convert ho natin sa metric system. Ano? 160 miles per hour, kung i-convert po natin sa kilometers per hour, ay 257 kilometers per hour. Oh. Malakas? Malakas. Malakas na bagyo din si Pepito. Medyo mas malakas lang ng bahagya si Yolanda. Pero malakas din na bagyo si Pepito at 257 kilometers per hour wind. Oo, gusts, wind speed. So, relatively close, 'di ba? Parehong category 5, parehong malakas ang hangin. At ang diferensya mga kababayan ay etong si Yolanda is just one of nag-iisa siyang bagyo na pumasok sa Pilipinas during this time. Nag-iisa siyang bagyo na pumasok. Si ano, etong si Pepito, may mga kasabay. Ayan. Ang dami. Tatlo sila. Actually, apat silang pumasok ng magkakasunod last year. Si Pepito yung pinakahuli. Si Pepito yung pinakahuli. Sino ho sila? Ito yun. Si Nika, si Ophel, at si Pepito yung pinakahuli. Imagine, mga babayan, yung kay Yolanda, nag-iisa lang siyang bagyo. 6,000 ang namatay. Nag-iisang bagyo. Yun siya kalakas. 6,000 na namatay. Si Pepito, halos kasing lakas ni Yolanda. Halos kasing lakas ni Yolanda. Hindi lang yun. May mga bagyo pang naunang dumating. Halos sabay-sabay. As in, bumuhos ng bagyo sa Pilipinas during that time. Tatlo sila magkakasunod. Si Nika, si Ophel, at si Pepito. Pero mga kababayan, kung ikukumpara nyo kay Yolanda, 14 lang ang binawian ng buhay. Kumpara kay Yolanda na inabot ng 6,000 Pilipino na binawian ng buhay. So, fake news na naman si Sara. Fake news na naman si Sara Duterte. Nag-motherhood statement kasi. Nag-motherhood statement. Ibig sabihin, nagsabi siya ng isang bagay na alam naman niya na exage. Alam naman niyang hindi totoo. Pero, sinabi pa rin niya. Well, sinungaling yan. Ano gagawin natin? Diba? Bakit ho, mga kababayan, mas mababa ang casualties ngayong panahon ni PBBM kaysa nung panahon ni Yolanda noong 2013. Bakit ho? Kasi mga kababayan, noong 2023, inimprove po ni PBBM yung ating teknolohiya para masiguro na masukat kung gaano kabilis ang pasok ng mga bagyo, masigurado kung gaano kalakas, at masigurado kung gaano karaming ulan ang ibabagsak. So, nagpasok po ng mga bagong teknolohiya si PBBM at dahil po dyan, ito po, yung GeoRisk at Plan Smart. Oo. Nung pinasok po niya yan, mga kababayan, naging mas madali po sa mga ating mga eksperto sa pag-asa na matukoy ang ruta at kung saan magkakaroon at gaano kalakas ang bagyo. At dahil doon, nagiging handa ang mga Pilipino na harapin yung bagyo. Dahil mas handa ang mga Pilipino, mas nabibigyan ng warning, mas nagiging handa, at dahil mas handa, mas konti ang damage na naibibigay ng bagyo. Fake news na naman si Sara. Durog na naman si Sara Duterte nito. Hindi lang dyan, mga kababayan. Sa pakikipagtulungan din ng DSWD ay lagi hong handa tumulong ang ating gobyerno sa mga nasalanta. Kaya nga mga kababayan, siya ho ay kaya ho yung ating OCD or Office of Civil Defense. Ito ho yung departamento ng ating bansa na nagbibigay ng suporta sa mga ahensya
na kailangan tuwing panahon ng sakuna. Si OCD po ay merong mataas na trust rating. February 1, 2025, bagong-bago yung survey. Marami ho ngayon na natutuwa sa kung paano nilalabanan ni PBBM ang epekto ng mga bagyo. The Office of Civil Defense or OCD expressed its gratitude for the latest Social Weather Station Survey or SWS, which indicated that the Marcos administration received a very good rating for its efforts in aiding disaster victims. Oh, napahiya na naman si Sara Duterte. Ano sabi niya? Bakit parang first timer? Alam nyo mga kababayan, si Sara Duterte lamang ang first timer. Alam nyo bakit? Kasi nung panahon ng bagyo, saan siya natagpuan? Sa airport, papuntang Germany. Baka nakakalimutan nyo na yun. Sa panahon ng bagyo, hindi nyo siya makita si Sara Duterte. Ayan, di ba? Sabi, the survey results demonstrates that Filipinos are increasingly aware of the government's initiatives to enhance disaster response as well as to promote awareness, preparedness, and management. The dedication of President Marcos's administration and our frontline agencies along with the disaster risk management officials and personnel is commendable. Disaster Risk Reduction pala yung DRRM. Naalala ko na. Disaster Risk Reduction and Management. Yun pala ang DRRM. Anyway, so ayun na nga. Kasi alam nyo mga kababayan, si PBBM nagtatrabaho na maayos. Si Sara hindi. Si Sara Duterte doesn't even know the definition of being present at your job. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng attendance. Oo. Kaya paano niya mabibigyan ng paano siya makakatulong kapag merong sakuna tulad ng Yolanda or tulad ng Pepito or tulad ng Ophel or tulad ng Nika? Hindi siya makakatulong. She knows nothing about disaster risk reduction and management. Bakit? Palagi siyang absent eh. Lagi siyang wala sa Pilipinas. Pag panahon ng sakuna, nasaan siya? Nasa Germany, nanonood ng Taylor Swift. Taylor Swift. Oo. Ganun eh. Ganun kalala, mga kababayan, ang ating vice-presidente. Ganun ho siya kawalang kwenta. Legit. No joke. May isa pa, mga kababayan. May isa pa. Nagsalita tungkol sa sakuna. Walang iba kundi ang kapatid ni Sara Duterte na si Kitty. Kitty o si Veronica Duterte. Oo, ito ang kanyang sinabi sa balita. Pakinggan ho natin. Kay Digong ang maraming reklamo ngayon sa flood control projects. Mismong si Kitty nga ang nagkwento nito sa kanyang ama. Ano naman kaya ang say niya rito? Alamin sa Agenda Weekend Report ni John Manalo. Sa kabila ng mga usapin ng anomalya sa mga flood control projects sa bansa, may reaksyon si former President Rodrigo Duterte tungkol dito. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ni former presidential daughter Veronica Kitty Duterte na naikwento niya sa kanyang ama during her August 15 visit ang mga kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Contractor na yan. Isa na rito ang pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa top 15 contractors na kumita dahil sa kabi-kabila nitong flood control projects. At ang naging reaksyon ng dating Pangulo, tumawa lang siya, tinanong, he asked if, was this the problem nung president ako? Sabi ko, hindi. You were a good one. You were an excellent one. So ayun, tumawa lang siya, then he quickly shifted na to the family matters. kaugnay nito, inilunsad ng palasyo ang sumbong sa Pangulo. Ano sabi? Ano daw sabi ni Digong nung kinwento sa kanya tungkol sa issue ng flood control? Tumawa lang daw siya. Oh, tumawa. Timawa ka talaga, Digong. Tumawa yung timawa. Ano sabi ni Guido? Ang naging reaksyon ng dating Pangulo, Tumawa lang siya, tinanong, he asked if, was this the problem nung president ako? Sabi ko, hindi. You were a good one. You were an Eh, syempre, anak eh. Nasabihin mo talaga, hindi. And you're a good one. Natural, anak eh. Bupols pala to si ano eh.
Si si Kitty, eh. Wait lang, o sige puntahan ngayon natin 'yan, panahon ng tatay mo, Kitty. O puntahan ngayon natin 'yan. Eto ngayon mga kababayan, noong ito ay, galing sa website mismo ng DPWH. Ayan, At, sinasabi dito sa article na 'to ng DPWH, 5-year infrastructure development highlights in the PRRD zona. Ito yung huli niyang zona noong July 27, 2021. Sabi, puntahan natin yung sa flood, no, flood control. Ang sabi, ayan. Ay, hindi pa pala yan. Flood control. Ito. For flood prevention, mitigation, and control, the DPWH completed a total of 11,340 projects spread all over the country, with 7,782 projects in Luzon, 1,752 in Visayas, and 1,806 in Mindanao. Flood prevention yan, guys. Flood prevention yan. Sige, tingnan nga natin. Sabi ni Kitty Duterte, you're a good one. Balikan natin yung sinabi ni Kitty. Ito yung sinabi ni Kitty, mga babayan. Ng dating Pangulo, Tumawa lang siya. Tinanong, he asked if, was this the problem nung president ako? Sabi ko, hindi. You were a good one. You were an excellent one. So, ayun. Tumawa You're a good one and you're an excellent one. O, sige. Puntahan muna natin sa Davao. As in present day Davao. This is present day. This is the administration. Ito yung administrasyon ng kanyang anak na si Basti Duterte bilang mayor. Ito yung nilagakan ng 51 billion pesos na budget ni Pulong Duterte na pinirmahan ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte during that time. 2020, 2021 at 2022. Okay. Flood control, Ay, gulo po yan. You're a good Oh, one. kaya po sa ano mga Skywing as Lex. Ay, gulo. Oh. You're a good one, no? You're a good one. You're an excellent one, Digong. Lalim ng baho. Ang lalim ng baho mo. Konti na lang bintana na ng sasakyan. Lalim, oh. You're a good one. Yan, taas, Pak. Diba? You're a good one. Pakin natin yung audio. Ay, gulo po yan. Pwede ba ito yung mute? Oh, kaya po sa ano mga Skywing as Yan, Yan yung baha, You're a good one. You're an excellent one. Yan. Balita yan ng Sunstar Davao. This video was... Lex. Sorry. Yan, yung audio. Tanggal ba audio nito? Ay, gulo. Hindi na tatanggal. Okay. Ang sabi, bago lang to eh. This video was taken by Angelo Ronquillo showing the flooding situation on Sepi Laurel Avenue, Bahada, Davao City after heavy rainfall past 8 p.m. on August 15, 2025. Mga kababayan, hindi pa bagyo to. Ulan lang to. Sa Davao City, may budget na 51 billion galing kay Pulong Duterte. So, nasaan ang 51 billion? Alam nyo mga taga Davao, maningil ho kayo. Maningil ho kayo sa mga Duterte kasi hindi ho dapat kayo nagtitiis sa ganitong klase ng serbisyo dyan sa lugar nyo. Wag ho kayo magtiis. Opo, wag ho kayo magtiis. Hindi nyo ho deserve to, promise. Ito yung pinaka-recent. Balikan natin yung history. Kasi sabi kasi ni Kitty, you're excellent. Oo, sabi ni Kitty. Oo. Excellent daw si Rodrigo Duterte. Sige. siya. Tinanong, he asked if, was this the problem nung president ako? Sabi ko, hindi. You were a good one. You were an excellent one. So, ayun. Tumawa lang siya. And then he quickly shifted na to the family matters. Tumawa lang daw siya. Tumawa lang. Oo, sabi ni Kitty. Oo. Puntahan ngayon natin yung panahon ni Rodrigo Duterte. Kasi ang baseline natin, mga babayan, yung sinasabi ni Sara Duterte ng mga bagyo. Ayan, bagyo. Puntahan ngayon natin. Ito kasi, yung pinakita ko sa inyo, mga babayan, ulan pa lang yan. Ulan yan, ulan. Oo. Ulan pa lang yan. Hindi yan bagyo. Puntahan natin yung bagyo. Typhoon Vinta
Vinta death. Vinta death toll tops 200 people. Grabe, no? 2017 to. Some 200 people have been killed and tens of thousands of people, others displaced in Mindanao. Lugar pa to ni Rodrigo Duterte as Tropical Storm Vinta exited the Philippine area of responsibility yesterday after triggering landslides and mudslides that ravaged towns in the country's southern region. Danao del Norte to. Pasko pa pumasok. Oh. Pasko pa pumasok. Oh. Sira yung tulay. Oh. Tapos 200 ang patay. Excellent, di ba, Kitty? Yan ang excellent. Oo. Meron pa. 2017 to. 2018. Cars were swept, homes submerged as Ompong floods Baguio Village. Ay, mga kababayan, ang Baguio nasa bundok yan. Hindi ho dapat binabaha ang Baguio kasi nasa bundok yan. Pag ang bundok binaha, malala ang baha. Malala yung baha na yun. Typhoon Ompong. Massive flooding submerged cars and homes in a village in Baguio City as it was battered by strong rains brought by Typhoon Ompong. Ayan, lala. Ayan. Diba? Lala. Takihan natin. Para kita nyo agad. Ayan, pak. 1, 2, ayan, lubog yung kotse. Ayan, lubog siya, Yan, 3, di ba? You're an excellent one, sabi ni Kitty. Lagyan. Saan ka nakakita na bundok binabaha? You're an excellent one, Daddy. Pati bundok binabaha dahil sa'yo. Yan, nanlala, di ba? Ayun, lubog na yung sasakyan, lubog. Ito yung kanina. Ayan, Yan yung kanina. Kita pa yung buong sasakyan, di ba? Kita pa yung buong sasakyan. Tapos, ayun na siya ngayon. Ito na siya ngayon. Di nakita. Wala na, lubog na. 2018 to. Pasok na pasok to sa panahon ng Rodrigo Duterte. Next. 2019. Hindi, 2018 pa rin pala. Ito, Typhoon Rosita hits northern Philippines 1 month after Ompong's devastation. Ayan. Pak. Kalinga naman. Diyos ko, mga mountain regions na to, guys. Nakakainis. Panahon ni Rodrigo Duterte. Pati bundok binabaha. Kamusta naman yung flood control na binibida nila, di ba? 11,340. Sa sobrang tindi ng flood control program ni Rodrigo Duterte, pati bundok binabaha. Sobrang effective. Meron pang isa, mga babayan, di pa tayo tapos. Ito pa isa. Ursula brings Christmas misery to Visayas 2019. Bagyong Ursula. Lalim ng baha, Sabi kasi ni Kitty, wala raw problema eh. You're excellent sabi ni Kitty. You're excellent, Daddy. You're excellent, Daddy. Ayan. Sobrang out of touch, no? Ni Kitty. Excellence ba yan? Is that excellence? Kitty Duterte? Ito pa, di pa tayo tapos, guys. Meron pa tayong Ulysses. Ayan, 2020. Grabe. Dala, di ba? Typhoon Ulysses. Marikina City Mayor Marcelino Teodoro on Thursday appealed for assistance to support the immediate needs of flood victims of Typhoon Ulysses. Marikina. Meron pa. Isabela. Ulysses din naman to. The House Committee on Agriculture and Food will conduct on November 24 the investigation into the massive flooding that submerged many areas in the province of Cagayan and Isabela during the onslaught of Typhoon Ulysses. Yan, Lala,
Lubog. Excellent. Excellent daw, sabi ni Kitty. Excellent daw yung tatay niya, guys. Hmm. Meron pa, isa na lang. Oh. Bago mag-eleksyon noong 2022. Typhoon Odette. December 24, 2021. Ano nangyari? 326 ang binawian ng buhay. Yun, no? Saan to? Ayan, 326. Oh. Sa Bicol, Western Visayas, Mimaropa, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao, Caraga, Socsargen at Bangsamoro. O, Visayas, Mindanao ang tinamaan ni Odette. Oo. Malamang hindi naramdaman ni Kitty kasi syempre nando siya sa mansion nila kung saan safe doon siya sa mansion na pinondohan ng kaba ng bayan. Oo. Pinondohan ng dugot pawis ng taong bayan at ninanakaw lang ng kanyang tatay. Oo, nandun kasi siya, hindi niya naramdaman si Odette. Pero yung ibang Pilipino na hampas lupang tulad natin, mga kababayan, naramdaman si Odette. Naramdamang malala. Oo. Di ba? Si Kitty kasi nasa mansion nila eh. Hindi niya naramdaman si Odette. Pero tayo, naramdaman natin siya. Naramdaman natin yung baha, naramdaman natin yung sakuna, naramdaman natin pagkawala ng pag-asa dahil sa sobrang lala ng nangyari sa buhay natin dyan. Tapos gagamitin lang sa politika itong dalawang magkapatid natin. Itong dalawang, Diyos ko, hindi mo ma-describe kung anong klaseng nilalang tong mga to. Diba? Itong si Sara Duterte at si Kitty Duterte. Iisa eh. Iisa ng espiritu, mga babayan eh. Oo, parang parehong may sa demonyo, Ayun, mga kababayan eh. tumawa lang siya, then he shifted na to the family. Manahimik ka, Kitty. Parang parehong may sa demonyo tong dalawang to eh. Itong si Sara at si Kitty. Oh? Pareho may, hindi naman may sa demonyo. Baka pareho lang may sayad. Diba? Mga kababayan, alam naman ho natin na may issue po tayo ngayon sa flood control. May issue po ng korupsyon, may issue ng flooding at kung ano-ano pa. Pero mga kababayan, ito lang masasabi ko. Si PBBM lamang ang Pangulo na rektahang hinarap. Rektahan niyang hinarap ang hamon at korupsyon ng flood control. Wala nang iba. Si Digong nga hindi nagawa eh. Si Digong hindi nagawa. Hinarap ba niya yung corruption? Hindi nga natin alam kung yung 11, baka yung mga nasisirang flood control program, baka panahon pa ni Digong yan eh. Malay ba natin? So mga kababayan, isa lang ang mensahe natin dito. Basta pa nagsalita si Sara at si Kitty, huwag na kayo maniniwala. Isang napakalakihong kasinungalingan pag nagsalita sila, mga kababayan. At wala ho, they will stop at nothing, mga kababayan. Hanggat hindi sila nakakabalik sa kapangyarihan, hanggat hindi nila nahawakan muli ang liig ng mga Pilipino, hindi ho sila titigil. Dahil para sa kanila, mga kababayan, we are just a means to an end. Tayo mga botante, tayo para sa mga taong katulad ni Sara Duterte, tayo po ay walang iba maliban sa paraan para marating ang kanilang mga ambisyon. Wala na. Yun lang po tayo sa kanila, mga kababayan. So let us not give them the satisfaction of using us. Let us not give them the satisfaction of using us. Huwag natin silang bigyan ng pagkakataon na magamit tayo para marating ang kanilang mga personal na ambisyon. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating video. At maraming salamat sa inyong pag-support. God bless and see you next time, guys. Bye!
Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?